Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, June 5, 2024 at review ulit tayo ng ating trending stocks. So lumalaban pa rin si PSE natin. No? So meron siyang pa-magic close kanina o nung bago mag-end yung trading natin is pumitik siya. So nag-close tayo ng 0.86%. So bumalik ulit tayo 6,441.32 pero net foreign sale pa rin tayo, 634.52 million net foreign sale dito sa market natin. So medyo malapit na yata ilabas kasi yung nabasa ko kanina yung inflation report. Tapos ang expectation, tumaas yung inflation natin. So kaya siguro medyo lumalabas yung foreigners kasi sa US market ngayon, yung futures niya maganda naman. Tapos European market futures okay din siya. So mukhang dito sa Pilipinas yung problema talaga ngayon ng ating market. Okay? So review na lang po natin kung ano nangyari dito sa mga stocks natin. Nanguna sa listahan si FCG. Ayan, so nag-trending siya. Bakit kaya? Kahapon nag-gain siya ng 5% pero ngayon nag-drop siya ng 1.28%. So medyo nagsiso yung price action natin. Ayan. So kaya siguro pinag-usapan siya. Meron siyang 717,000 net foreign buy dito sa market. Wala kang makita na news dito kay FCG. Bakit siya nagkakaroon ng trending? Kapon okay yung close niya. Pero ngayon, medyo pullback siya ng konti. Tapos next sa trending natin, itong si dito, mga kadito natics natin. So di ba magbebenta siya ng ilan ba yun? 1.9 billion shares. And ang presyo nun is more than 2 pesos, 2.15. Pero ang par value pala ngayon, sa ngayon, nitong si dito natin is 1 peso. Ayan, basahin natin mamaya yung kanyang disclosure. Tapos si Converge, okay, ito pullback talaga. Negative 4.84%. So na-pullback si Converge and meron siyang 9.98 million na net foreign sale dito sa market. Ito panalo, meron naman panalo kahit pa paano. Papalubag-loob sa atin. So meron tayong panalo, yung trending stocks natin dati, itong si RCI. So nag-bounce siya ng 10%. So ang lakas ng galaw nitong si RCI natin. Tapos na ba yung uh, wala pa rin kasi tayong balita kung kailan magta-top up si di ba? Leandro Libiste para dito kay RCI. So tapos yung mga huli, yung mga pullback natin, ang nababasa natin, yung news galing kay Billionaire naman. Ayan, so tingnan natin for the coming few days. SMPH, meron siyang gain na 1.51%. Nag-bounce ng konting iba, no? 1.51%. Pero net foreign sale pa rin siya. Negative 48.16 million. Double Dragon, nag-up siya 1.58% pero mukhang mainit ngayon yung mga Pogos so 'di ba? Dahil doon sa nangyari sa Bamban Tarlac. So actually pinapatanggal yung mga Pogos. Ewan ko kung anong epekto. So 'di ba last time kaya medyo nag-drop na last time si Double Dragon kasi nga isa siya sa mga Pogo hub sa Pilipinas, 'di ba? Last time yung mga hawak niya. Ewan ko kung nag-divest na siya. Wala tayong masyadong nakita ng mga balita galing sa kanyang mga previous na disclosures. Ang tanda lang natin yung mga hotel niya sa Paris at saka yung listing niya doon sa bandang US. So wala tayong masyadong update pa doon sa mga listing sa US naman. So meron siyang 395K net foreign sale dito sa market. Okay po. So wala naman tayo masyadong makita na okay, si SM pala. Ayan. So ito pala humila sa atin. Ayan, no. Malit lang, hindi ko mabasa. 3.91%. Mamaya silipin natin yung galaw ng ibang stocks natin dyan. Ayan, so disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual po, please don't forget to read. So yung ating vlog is for education purposes lang po yan. Huwag mo pong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po ako ano yung stocks yung binibili mo. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa trending stocks, bad news or good news dito sa market. Or kung gusto mo, join ka sa trading group, kung gusto mo sumali sa trading community naman natin. Tapos sa mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat doon sa mga usual viewers dito sa trending stocks, mga company reviews natin, mga sample trades, basic indicators, yung mga risk management, plus yung ating PSE stock market studies. And patalastas ulit. Follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. So finally kapon, meron tayong in-upload na play to earn games itong si Rollercoin. Hataw din ngayon yung ating crypto, di ba? Nag 71K si
Bitcoin, si BNB, lakas ng ano, lakas ng sipa niya. So, tingnan natin, baka umabot kaya 1,000 si ano, BNB natin. Ayan. So marami speculations ngayon sa bandang crypto. Follow mo din po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Traders para updated sa mga posts or dito sa ating Facebook page, Palabi Traders. So pili ka na lang po dyan sa articles natin dito sa Budagipik, uh, sa local market, ay gumalaw, ayan, local market, US market at saka cryptos. Tapos tingnan natin yung summary dito sa Twitter natin. Nandito sa bandang baba yung ano eh. Nauna ko na post yung summary ng markets. Ayan. So meron tayong, okay, very bad pa rin ha. So tingin ko lang yun yung pinaka-reason siguro baka medyo mataas yung ano, alam na nila. Yung inflation natin. Kasi hindi pa lumalabas June 5 na, di ba? Usually, first week of the month nilalabas yung inflation report. Di ba nung huli, nabalitaan na nga natin sa panunod natin sa 24 oras, diba? Na tumaas yung presyo na ginger. So, ibig sabihin may mga basic commodities na tumaas. So, anyway, tingnan na lang natin kung ano yung results niya. So, pero very bad pa rin, syempre, in terms of stocks. Kasi net foreign sale tayo, 634.52. Tapos kanina, sinisipat-sipat ko yung palitan namin dito sa Malaysia Ringgit. So, medyo mataas siya. So, tumaas siya. Yung piso to USD is 58.8 na po. Baka hindi nyo alam. So, halos mag 60 pesos nare-devalue yung ano, yung pera natin. Ayan. So napapahirap din sa mga stocks yan. So panalo sa galawan dito si holding firms natin, gawa ni SM yan. Nag-up po siya ng 1.78%. Tsaka si property, bumawi naman siya 0.92%. Pero mababa yung turnover value natin, no? Nasa 4.7 billion. So, yun nga, pakiramdam natin is walang masyadong buyers dito sa market. So, DNL Incorporated banks on its new Batangas plan to deliver double-digit growth. Tapos, X-date ba ngayon? May papalapit na X-date si DNL eh. RCBC launched a new system that offers a seamless payroll experience for employees. BKR declares property dividends. Okay, gaano kalaki to? One, uh, Bright Star Holdings share for every 3 BKR shares. Ayan, declares property dividends. Ayan, so check nyo lang po. Baka makatulong kay Bright Kindle. Ito ba yung sumipa ng ano, isang araw na galaw tapos biglang bumalik din siya? Ayan, so tingnan natin yan. Massive sell-off amid rising inflation. Ayan, so meron na ba? With the inflation rate in the Philippines climbing to 3.9 in May from 3.8 in April, today's market is facing heavy selling. Ayan. So ito din yung ano sinasabi ni Investa, may potential 'di ba na tumaas kasi yung inflation kasi daming ano daming talagang laglag yung tingnan mo yung heat map natin. Yung mapula yan yung mga bumagsak tapos yung green yan yung mga medyo gumalaw ng konti. So makita mo dito. Pero sa end of the day, tumaas si SM pala natin. Ayan. So medyo nagbago na pala tong ano, heat map na to. Bago siguro yung pre-close, lumabas yung news na yan. AGI has new chief. CLI plans more high-end projects after 38 Park Avenue success. Si Pinma to, no? Unit signed GBA for Anflocor ano ba to? Joint venture agreement. Ayan. So meron siyang bagong partner. DMC Homes to invest 6 billion to develop a new residential resort project in Benguet. Ayan, may project siya. Tapos, ano ba to? MB, you were mentioned on ANC. You were mentioned, ano ba to? MB gets, okay, so parang redundant. US stocks edge higher 10-year yields. Okay. Ayan, yun lang. Konti lang na post ko. Medyo pahit kasi yung market. Ang hirap naman tumingin sa market pag puro pula yung ano, napapanood natin. And as usual guys, patalastas ulit dito sa ating Patreon channel. So yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market. So ngayon medyo mahirap talaga mag-trade. Pwede kang sumali dito sa Palabi Trader na Patreon channel natin. So check mo na lang po kung ano yung mga requirements na nakalagay naman dyan. Ayan, hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa PSE market. Okay? So, tingin tayo dito sa galaw ni PSE. Ayan, just ko lang ng konti. Lumalaban pa rin yung itsura niya. Okay, maganda tignan. So, meron tayong support dito sa 6,400. Pero medyo worried pa rin, on the side, worried pa rin tayo sa kanya
Baka kasi ewan ko kung ano lalabas na inflation report kasi laging naglalabasan yung foreigners. Siyempre mas maano yan, mas matunog. Magaling silang sumagap ng mga balita. Naglalabasan yung mga funds. So kabaliktaran ng ginagalaw ng market natin, di ba? Pinipitik-pitik siya pagdating ng closing natin. So 0.86%, 6.4. Actually magandang tignan kasi parang pabalik siya doon sa ito yung pinag-uusapan natin na matagal na sideways channel natin. Siyempre, gusto ko din ganyan mangyari sa kanya, mag-bounce siya dito. Pero iba kasi yung pinapakita ng foreign buying natin. Kaya most likely kapag lumabas yung inflation report, doon natin makikita yung reaction ng market. Wag naman sana, pero ang isa sa pinakasenaryo kapag medyo pangit siguro yung inflation, hopefully mali ako, is double checking dito sa RSI level naman natin. Okay? So, yun yung prediction lang naman. So, depende pa rin sa market kung ano yung gusto yung gawin. So, medyo ito yung humatak sa atin pabalik si SM kasi nag-drop to yung sa araw ng 4% mataas, di ba? So, ngayon, bumalik siya. So, 3.91, ano ba to? Net foreign sell ba to? O buy? Ayan o, medyo mahina pa rin talaga eh. Net foreign sell pa rin siya. Pero okay lang, sige, umakit siya. Tapos the rest is, mas marami yung berde sa closing, mga 1.5% SMPH, 1.2 si URC, Bloom, medyo nag-bounce din siya. 2.94% RCI ang panalo si Globe. Taas pa rin ni Globe, no? 1.44 and the rest is wala na. Mapula pa rin. So ASN pullback pa rin siya, Converge, ito nga trending natin 4% pataas. Ayan. So yun lang yung mga notable na gumalaw sa big caps natin. Ano ba 'tong si RLT na to? Okay, so nakita ko kasi dito 23%. Yung may volume na lang, RCI, ayan, may volume siya. So meron siya ulit karga, ayun. So maganda yung ginalaw niya kasi nagkaroon siya ng support dito sa MA20. So lumalabas, ito yung channel natin. So although net foreign, wala namang masyadong foreigners. Negative 33K yung net foreign sell. Pero ito kasi gusto natin sa kanya 15 million yung net rather traded volume pero maganda kasi medyo nag-bounce ng konti. Ayan. So ako naman nakaabang ako dito sa sa mga 3.2 no, pero yung parang ayaw na niya. So siguro yan na yung support niya kasi nag-bounce na siya. So, bukas interesting to see kung meron siyang bounce. Malaki nga lang yung pitik niya, di ba? Kasi 10% kaagad yung pitik ni RCI natin. Tagal ng balita sa no, doon sa pagdagdag ng funds ni Mr. Leandro Libiste natin. Tingnan natin for the coming few days. Ayan, na-review na natin kagad si RCI. Mamaya balikan natin yan. Si Baita, malit lang naman yung volume, 7%. Ito si Lotto. Oh. Mukhang pipitikin si Lotto natin. Oh. Buhay si Lotto. Hindi siya nag-trending. Malaki kasi 70 million yung ano niya. Yung buying niya. SM, ayan. So ito pumitik, 3.91, PHA 4%. Manubuhay ulit si PHA. Si Bloom, 2.94. Alter, 2.94. May setup pa yan. All HC, bahataw si All HC, bumabalik. 2%, CEI, 2%, PHR, 2% din. And then si Plus, nakabalik si Plus, 2.3%. Mukhang okay tayo bukas ha. Maraming may lumabas na setup. So yung mga losers, APBI, 7%. Si Converge talaga yung nanguna. Oh. Okay, konti lang naman. Oh. Si Ani, ilang araw na pala drop si Ani natin. No? Kinain na rin niya yung mga gains niya. CI 3%, ASEN 2.75, nag-breakdown na si ASEN natin. Manila Water 1.92. Ayan, pa-breakdown na rin si Manila Water natin. Okay po, so yun lang yung mga galawan dito sa markets natin. So global markets, maganda yung nakita ko sa kanya. Nasdaq futures is 0.58, Dow futures 0.22 at then si S&P natin is 0.32 percent. So mukhang maganda lahat dito sa sa bandang US market. So European markets okay na rin, nag-bounce siya. Pero Asian markets, mix tayo, maraming mapula. Ayan. Pero mas matataas yung mga berde natin ng konti. Ayan, parang mas marami yung mapula dito sa Asian markets. Okay? So, good news dito sa mga ka-crypto natin. Tumataas yung value ng crypto natin. Kahit wala tayong ginagawa. Kasi nga,
Si Bitcoin tumaas ulit. So 70K, Ethereum 3.8, tapos ito si BNB malakas, 698. Ba, 500 lang to nung last week ah. Tama ba? O 600 na. Mga less than 600 si BNB last week o taas na. So another 8% si Sol, 4%, uh, Dodge 1.89, Shiba 7.69. Yung mga meme coins natin, malakas yung sipa. Asan si ano, wala si wala yung isang minontor natin last time. Pangalan ng Pepe na stocks natin na yun. Nakalimutan ko na. Ayan. So, parang maganda rin, no? Okay. So, conducive din yung trading dito sa bandang cryptos naman. Ayan. So, balik tayo dito and very quick review tayo dun sa mga trending stocks. Unahin natin si FCG. Hindi nag-trending si Lotto. Hindi ko nakita si Lotto kanina eh. Medyo maganda yung volume niya. Ayan, so, okay. So, nag-retest. Tingnan natin kung retest yan. Parang retest naman, no? So, tingnan natin bukas. Retest sa breakout si FCG natin. Tingnan natin kung yan yung case niya. O baka mauntog na tayo. Negative 1.28% siya ngayon. Okay pa naman yung price niya. And then, meron siya 719K net foreign buy. So, okay pa rin naman yung RSI. And kahit pa paano is okay din yung formation ng MACD. So ascending triangle pa rin naman si FCG natin. Hindi pa naman basag yung trend niya. So hindi ko alam bakit siya nag-trending. Ay, late lang naman ang galaw niya, negative 1.28%. Okay, so marami siguro nakapondo kay FCG. Next, dito, mga kadito natics, saan tayo pupulutin? May mga negative na naman ako nababasa sa Instagram. So, mag-base muna ako dito sa, sa price action. So, 2.15 yung follow-on offering. Medyo lugi yata, no? Kasi 2.09. So, bakit ako bibili ng follow-on offering kung 2.09 yung price niya ngayon. So, most likely, ang bibili sa kanya is yung mga big institutions. Kasi medyo malaki yung gusto niyang ibenta. So, andito sa disclosures niya, 1.85 billion shares. So, tapos ang sabi is par value, par value, hindi ito yung fair value, iba yung fair value sa par value. Par value niya is 1 peso per share. Pero ang benta niya dito sa 1.95 billion shares is 2.15 pesos per share. Ayan. So baka magkalituhan na naman tayo sa presyo. Anyway, mainit si dito natin from the past few days kasi nga, syempre, ano na naman yon, public float. Totoo naman, public float talaga yon, additional. Public float which is magpapadagdag ng bigat. So, paldo pa rin yung bumili ng piso sa kanya last time, di ba? Kasi ito hindi natuloy naman yung breakdown niya, yung market siya last time. Hopefully, nandiyan pa rin siya, no? Okay, so ngayon, antayin na lang natin. Hindi ko nabasa yung bang dates nito. Hindi ko nabasa yung niya eh. Kung kailan yung update lang kasi ito eh. Kung kailan yung follow-on offers eh. Lalabas din naman yan for the coming few days. So, negative 0.48% si dito and meron siyang 143K net foreign buy. Next, Converge. Late na yung upload ko ah. Okay, nag-breakdown si Converge. Pero tignan natin, malam mo, magre-retest tayo dito sa 10.36. So nahirapan siya, no? Tinasan pa naman natin ng huli dito sa 11.5. So medyo nag-resist. Diyan na lang muna 11.28 and then tignan natin bukas kasi kung maganda yung US market, may follow-up naman yung stocks natin bukas, di ba? Kasi mas conducive sa trading. So nasa trend pa rin naman yung RSI, kailang may konting pullback and medyo bumabalik ko ng konti yung MACD formation. So medyo malaki. Yun nga lang malaki, no? Binawi din niya yung breakout niya. 4.84% drop and meron siya 9.98 million net foreign sell. Next. So winner natin si RCI. So yun nga, ayan, nabasa natin kanina. So balik siya dito sa trend channel niya, no? Pwede natin sabihin balik siya sa trading channel. Lalo na ngayon, medyo meron siyang volume, di ba? For the past few days, medyo mahina yata kasi. Tapos, 10% yung galaw niya, 33K net foreign sell. And dahil nag-bounce yung price action niya, gumanda ulit yung itsura ng RSI naman niya. Ayan, so medyo hinihinay lang si bilyonaryo dapat para medyo makit ng konti si RCI. Kasi darating yung di ba, yung sabi nga natin, bibili ng shares si Bibiste. Hindi pa na-announce. So most likely 2 days, 3 days delay na yun disclosure.
So makikita mo na lang sa price action kung aakyat siya. Okay, so abangan natin. Ako naman nag-aabang ako kay kay ABS. Ayan. So kasi nabalita din, di ba, nasama din siya. Ayan. May konting pahapyaw. Next, SMPH. Okay, nag-bounce na rin. Finally, si Ali ba nag-bounce? Mga properties. Okay, may konti. Robinson, nag-bounce ng konti. BLL, wala din, no? So, okay. Pero yung representative na lang natin. So, meron siyang bounce 1.51%. Kaya lang, net foreign sell, negative 48.16 million. So, okay. Sabihin natin, okay na lang kasi medyo kahit pa paano, nilalabanan niya yung double bottom niya. So, kailangan niya ng tulak for the coming few days kasi mahina pa rin naman. Yung RSI natin is nandito sa baba ng 50 level. Ayan. Bearish yung galawan. Pero hopefully, yung double bottom. Kung may bounce si US market, sabihin natin, maganda yung makita para lumabas yung mas ma-confirm natin yung double bottom nitong si SMPH. And then lastly is Double Dragon. So actually pa-breakout na yung nag-breakout na yung galaw niya overbought na naman si Double Dragon natin. So buhay pa rin yung volume niya, no? Meron pa rin siya dito. So 1.58%, 395K net foreign sell. So ngayon, okay, meron siyang kaunting breakout. Lagay natin dito 12.16. Pinaka-next na resistance ni Double Dragon and then uptrend. Uptrend pa rin naman siya. Ayan, lumalaban na. May tagatulak si Double Dragon. Kaya nga inisip ko kung matutuloy kaya breakout na ito kasi medyo mainit yung mga Pogos natin. Ayan. Hindi ko lang alam kung nag-divest na siya sa Pogo pero last time sila kasi yung mga major na pinupuntahan, di ba, yung mga buildings ni Double Dragon natin. Okay, so abangan natin for the coming few days. So balik tayo dito sa PSE. So gaya ng sabi natin, medyo contradicting yung galaw ng market. Nagbabounce siya, pero wala tayong foreigners. So kanina umaga nag-100 million yung net foreign buy, pero ewan ko ba't bumwelta pabalik yung bentahan naman dito sa market natin. So pero kung siguro maganda yung closing, sabi ko nga dito sa US market mamaya at saka European markets, then kahit pa paano may konting hatak dito sa PSE market. Pero ang pinaka-main na abangan natin is tumaas ba yung inflation sa Pilipinas. Yung sinasabi ng foreign buying or selling natin is selling. So malaki yung chance na na mataas ng konti yung inflation. Abangan na lang natin for the coming few days. Okay po. So ilan muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel, and then yung crypto ko to, follow mo na rin po para mabuhay natin. Tapos yung ating Facebook account, Facebook page, follow mo din po. And Bodega Peak, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.